Kahit pa magbasa ka ng maraming self-help book, maraming motivational books kagaya nito, sinasabi ko sa inyo, mas importante pa rin na meron kayong pinag-aralan, meron kayong degree or isa kayong degree holder. Importante pa rin na nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Bakit? Kasi isa akong undergraduate. Oo, undergraduate, kaya wala ka kung sasabihin ko sa inyo na importante pa rin na makapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi porket marami na ngayong tinitindang libro na motivational self-help book, titigil ka na sa pag-aaral tapos babasahin mo na lang yung libro tapos hiyabang ka na. Ay, hindi po. Hindi po. Eto, mga additional lang ito. Para ito sa mga talagang hindi nag-aral at wala nang kumbaga panahong mag-aral. Kagaya ko. Alam niyo, undergraduate ako ha, at ilang taon din na pinagsisihan ko na hindi ko tinapos ang aking pag-aaral. Ilang taon din na pinangarap ko at, alam mo yon, sinubukang mag-aaral ulit. Pero dahil nga sa sitwasyon ko, hindi nangyari. So ngayon, inaccept ko na. Kaya ako bumibili ng mga ganitong mga libro, mga self-help book, mga book na pwedeng makatulong sa akin at madagdagan yung aking knowledge. Especially sa mga kagaya kong wala namang tinapos na kurso, hindi nagtapos sa pag-aaral pero gustong yumaman, ambisyosa, ano? Malaking tulong ito. Pero kung isa kang estudyante tapos nalaman mo ang tungkol sa book na ito, anyway, Rich Dad, Poor Dad, the #1 personal finance book of all time. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ito ng mga tao? Kasi makakatulong ito, unang-una, para madagdagan yung knowledge mo. Kung wala kang knowledge about finances, about to handle or manage finances wisely. Kung wala kang knowledge, wala kang discipline sa sarili mo pagdating sa finances, wise management, mga ganon, ito ang libro na babagay sa iyo. And Rich Dad Poor Dad is a starting point for anyone looking to gain control of their financial future. Yun. Sana nga ba ako? Ano nga ba yung sinasabi ko kanina? So yun nga, kung halimbawa isa kang estudyante, nalaman mo ang tungkol sa librong ito, huwag kang titigil sa pag-aaral. Dahil unang-una sa lahat, kung wala ka rin pinag-aralan, babasahin mo ito, baka ma-misinterpret mo pa. O diba? Mas maganda pa rin, meron kang tinapos na kurso, meron kang diploma, isa kang professional, bago pangaraping magpayaman kung hindi ka pa mayaman. Kasi una sa lahat, yun yung pinaka-stepping stone mo, pinaka-puhunan mo. Oo. Mas madaling yumaman kung meron kang pinag-aralan. Kahit nga ang Bible ang sabi sa Bible, no, sa Proverbs, get wisdom, get understanding, get knowledge. Kahit pag gumastos ka para makuha ang knowledge na yan, ang wisdom na yan, gawin mo. Diba? O, saan pa tayo nakakakuha ng knowledge, ng wisdom na magbabayad ka pa, gagastos ka pa? Diba sa paaralan? Kaya bakit ka pa titigil sa pag-aaral? Hindi porket may ganitong libro, wala nang saysay ang diploma, wala nang saysay ang education. Ay, hindi po totoo yan. Mali po yan. Sige, mag-drop ka. Tapos magbasa ka ng mga ganitong libro. Anong mangyayari sa'yo? Okay lang sana kung dati ka ng mayaman, masipag ka, smart ka, alam mo lahat. Babasa ka lang ng libro, pang additional knowledge, and then boom, successful ka na. Ay, hindi po. Ilan lang yun. Ano? Pwede siguro mangyari yan, pero ano yan? 1 in a million. Kaya hanggat may pang-aral ka, may nagpapaaral sa'yo, mag-aral ka, huwag kang mag-drop dahil lang sa libro ito. O sige, bumili ka na, basta wag lang kayo tumigil sa pag-aaral. Bumili ka additional knowledge, pero wag kang titigil sa pag-aaral, ha? Sinasabi ko sa inyo, ha?